Hi Aries, ito na po ang inyong reading weekly gabay tarot scope tayo from July 6 to 12, 2026, bagong linggo ng Hulyo. Kamusta kayo Aries? Kamusta so far ang inyong July? Nagjolina na, no? Jolina. Nagjolina magdangal na. Charis, Jolina, July na. Eto na. Nagjo-joke pa si Imucha. Umaga-umaga, time check, 2:37 AM. Naway kayanin natin, medyo late na. Pumasok na ang Lunes. Ayan, pero ilaban natin ito para sa inyong gabay ngayong linggo. Aries. Aries energy, anong kailangan nyo marinig? Message. Para sa linggong ito, anong kailangan marinig ng mga Aries? Guidance po for this week. Para sa'yo, Aries, pahinga pag may time. Pahinga agad, ito. Kasi lalo kung ramdam nyo, no, na patuloy kayong nanlalaban. Yung energy, the energy is giving as you are ruled by Mars, planet Mars. Ano yung pinaglalaban? Protection to. 7, relationship or partnership, pagdating sa negosyo, trabaho, relasyon. So, andyan na lahat, So, nasan ka dito? Pahinga din pag may time, okay? Pero kuha tayo ng ilang messages pa. Wait lang. Oo. Tayo ay live na live kay TikTok. So, wait lang ha. Okay, tuloy natin. So, live na live po tayo. Patawarin si Moonchild. Tuloy natin at pa tayo. Aries, any guidance, message for this week? I feel dyan pa lang, no, emotionally, physically, medyo draining ang mga bagay, lalo kung very productive kayo, especially nung mga nakalipas na linggo sa ilang connections. Since yung planet ruler nyo po ay nasa inyong network, third house, connections, communication, travel. So marahil maraming paggalaw na nagaganap. Patuloy kayo nag-iwan, again, yung protection, action. So, nasan kayo dito? Pahinga lang din, ha? Maybe a reminder yan this week to take some time off your busy schedule, to rest, recharge. 4 and 4. Okay, actually right now, nasa Cancer season tayo, no? Aries, nag-highlight ang inyong 4th house. Maybe kailangan ko itong mabanggit. Your emotions, or kung mas practical, this is about your home, physical home, or family. One of your family members, maring higit rin nyo rin silang kinakailangan, or kayong kakailanganin. So, may ilang paglabas ng enerhiya, no? And I feel then for some na maaaring may ilang higit kayong pwede, ha. For some of you, nagiging emotional, sensitive. So, just only take what resonate pa rin. Tayo ay general reading. Si Mercury, the planet of communication, technology, transportation, still currently in retrograde. At ito ay nasa inyong 4th house of home, family. 4-4 kasi yung umangat. So, maybe kailangan kong mabanggit. Kamusta ba kayo? Meron bang reunion, reconnection, travel kasamang pamilya, especially short distance travel, or meron bang, dalawa lang naman to, no? Either nag-iinit, okay, ang inyong connections na to. Maring patuloy na yung comfort, yung stability, security ang napapaangat. Or for some, kamusta ba? Meron bang ilang tension sa pamilya ngayon? Kasi napaka-normal naman yan. Wala namang perfect relationship. Mercury kasi is currently in retrograde. Again, kapag naka-retrograde si Mercury, may ilang tendencies lang naman ng misunderstanding, miscommunication, or may ilang delays, pagka-traffic sa daan, may pagkainip. So, as an Aries, may tendency na may pagkamainipin. So, patience. Patience, more patience, pag-unawa. Ayan, pagsabay sa flow ng life. At hanggat kaya, avoid nyo yung maging reckless or impulsive sa bawat action, decision.
Take it easy, hinga, huwag magmamadali. Okay? Kasi I feel na may pagka-cloudy yung mga bagay, not the best week. Weekly lang naman tayo guys, weekly gabay. Not the week para kayo ay magpadalos-dalos, especially sa inyong emosyon. Okay, magpapatalo sa ilang drama-rama sa hapon. Stay practical. Okay. Any guidance pa po para sa mga Aries this week? The Star, operate na natin to. Manifestation card. I-ano nyo na to. I-ano yan, Moonchild. Pakita natin sa live. Tayo po live na live. The Star. Siyempre, ipapahayag nyo na to. Tatanggapin nyo na. I-claim nyo na yung ilang minamanifest nyo. Or ano pa mang pinagdarasal nyo. This is about your hopes, your goals, your wishes. Especially sa pamilya. Okay, pero huwag kayong mainip, huwag magmamadali ha. Take everything one day, one step at a time pa rin. Kasi wala naman agad-agad, ayan doon na sa nais niyong makita na resulta. Samahan lang ng patuloy na panlalaban. At yung mga pagsisikap nyo, ay siyan dito yung opportunity na mapaangat yung aking na-mention na security and yung tatag, stability sa relationship. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Aries. Hi Taurus, weekly gabay. Tarot scope tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo Taurus? Anong kailangan yung marinig? Guidance this week. Kamusta so far ang inyong mga July? Any guidance para sa inyo, Taurus? Okay, medyo nanimbang tayo sa Ten of Cups, pero upgrade na natin yan. The High Priestess. Ace of Cups, the World. Okay. Meron ba kayong sariling mundo ngayon? Sariling mundo. Taurus, tayo ay general reading. Just only take what resonate pa rin, ha? I see new beginnings din. For some of you, tayo, ayan, just only take what resonate. Kung magiging bukas lang kayo dito, kasi I feel para sa ilan, iba-iba kasi tayo sa proseso ng pagiging bukas or pagiging handa sa ilang connections. Pero kung magiging higit kayong bukas, pagiging open, pa-networking to, open-minded. Hindi, kasi I see new connections, new friendship, new love interest, why not? Kahit over the net ito, walang imposible. Pero kasi para sa ilan, sabi ko nga, baka meron kayong sariling mundo, the world. Lalo kung meron kayong pakiramdam siya na kailangan nyo munang mapag-isa or nasa process kayo of solitude, yung alone time, more on self-care and self-love. Especially kung may mga pinagdaanan kayo nitong mga nakalipas na linggo na hindi ganun kagaanan kasi nanimbang ako kay Ten of Cups about home, family, or ilang relationship-wise na nagkaroon ng detachment, disconnection. At dito na pagninilay kayo ngayon kung paano kayo bilang isang individual sa relasyon na to, parang may hugot, no? With the High Priestess. Parang nagiging mysterious ba yung kayo mismo rin? Parang may kakaiba or naninibago ba kayo sa pakiramdam nyo ngayon? Pero kung kailangan nyo muna talagang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali. Especially si Mercury, ito maaring naririnig nyo na lately kay Moonchild. Mercury right now is currently in retrograde at ito ay nasa inyong third house, ang natural placement ni Mercury. Third house, communication, connection. Pero umangat kasi dito yung pagiging bukas nyo sana. Dalawa lang kasi to, either for some, higit kayo magiging open, expressive, go with the flow, tuloy-tuloy, higit kayo magiging totoo sa inyong nararamdaman. Or for some, siguro kaya ako nanimbang dito, ay tahimik lang. Hindi masyadong magbubukang bibig ng nararamdaman.
Lalo pa nga kung may mga pinagdaanan kayo nitong nakalipas lang na hindi madali, na parang may pagkatuto. Parang may mga lessons or conclusions kayong napaangat na teka lang ha, parang pipiliin ko na ngayon kung saan or kanino ako higit na maglalaan ng energy. So maybe a reminder to rin kasi ang tendency kapag si Mercury po ay naka-retrograde, it's in your third house, guys. Yun nga, baka magpadalos-dalos kayo sa bawat kahit sa simpleng salita, opinion, komento, kahit over the net kasi Mercury is about the internet, social media, technology. So take it easy ha. Reflect, review, reassess muna ang mga situation. Kahit gaano tayo nagpapakatotoo sa isang bagay or sa nararamdaman, napakahalaga ngayon na pag-aaralan muna ang bawat sitwasyon. If ever meron kayong opportunity na umangat, halimbawa, nag-apply, new offer, opportunity, new client, or new project, new connections, ang dami, mga bago, kung saan ay makakapagpakumpleto sa inyo or makatutulong para makakapag-provide. Okay, pero hindi okay ngayong linggo, weekly lang naman tayo. Pero hanggat kaya, double, triple check everything sa bawat pwede nyong kontrata na pipirmahan or tutugunan. Kasi may tendency na baka meron kayong hindi pumapuna sa kabuuan ng larawan, Taurus. Ganun lang naman yan ha. Very important to stay alert, aware sa bawat action decision this week. Okay, ganyan yung energy. At kaya marahil yung sariling mundo, kung kailangan nyo muna talagang mapag-isa, mapagnilay, sakali man rin, especially kung meron kayong bubuing big or major decision, gawin yun. Okay. Ayun yung umaangat. I-add ko to. Kung ano mang pagdaanan nyo, Taurus, or ngayon palang pinagdadaanan, physical, mental, emotional, even spiritual, this is someone, a mentor, a guide. Kung sa kaperhan nito, si Five of Pentacles, it could be someone, financial advisor, a mentor, someone expert, para mapaangat yung kalinawan or awareness kung talagang nag-struggle kayo na makita yung kabuuan. Connect, communicate, or consult someone professional. Kahit sa simpleng pagpapayo sa isang tao na alam nyo magiging totoo rin sa inyo. Ganun yung energy, alam ko may hugot pa, pero mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from July 6 to July 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Gemini, kamusta kayo? Anong kailangan nyo marinig this week? Message po para sa mga Gemini. Kamusta so far ang inyong Hulyo? Gemini energy, anong kailangan nyong marinig ngayong linggo? Gemini. Guidance advice for this week. Okay. 3 of Pentacles. Kamusta kayo sa inyong connections? Circle, teammates, workmates, friendship. Angat ang katotohanan. Maring merong ma-reveal. Alam ko, may hugot ata yun. Para may hugot agad, ano. Hindi naman kailangan laliman, ano pa man, or katakutan. But I feel, kahit sa simpleng pakiramdam nyo, Gemini, bunot pa tayo isa. Ba't bumunot pa tayo? Hindi. So, Mercury, ang inyong mga planet ruler, Gemini, is currently in retrograde. Ang tendencies niyan, kapag naka-retrograde, ang inyong planet ruler, communication, technology, travel. So, maaaring may ilang glitches dyan, ilang delays, misunderstanding, miscommunication, tension, na napaka-normal, wala namang perfect na relasyon.
Okay. Kamusta kayo sa inyong work? So, papakiramdaman ha, ang mga bagay. Sabi ko nga po, ito'y pwedeng kusa niyong maramdaman kahit sa simpleng pakiramdam, Gemini. Parang merong magpa-pop up dyan na message. Merong pwede kayong ma-discover na gigisingin kayo ng universe. Nasa-shake-shake kayo sa katotohanan na hindi nyo mapi-please ang everyone, okay? Maaaring may mga tao sa paligid, relationship-wise, especially at work or your circle, friendship, ha? Tayo ay general reading, Gemini. Just only take what resonate. Pero, maybe a reminder to, weekly lang naman tayo, hindi kailangan laliman. Hindi to magandang pagkakataon talaga. Sa true naman, para higit kayong magtitiwala agad-agad. Okay? Kung kailangan yung i-review, i-assess, yes, pinag-aaralan na ang mga tao ngayon, ha? Huwag kayo magtitiwala agad. Kasi meron akong nakikita yung kayo mismo angat din ng kusa marahil yung pagbibigay niyo. Yung generous, pagiging patuloy yung open. As a Gemini, very open-minded kayo eh. Pero aalalayan ng sarili ha. Kung kailangan muna talaga, lalo kung this is something investment. Kahit sa simpleng enerhiya nga lang eh. So, double, triple check everything, magtanong para sigurado. Anything connected din sa kaperahan, especially kasi si Mercury right now is in Cancer. Mercury retrograde ngayon, ang inyong planet ruler, and that highlighted your second house of money. So, maring if ever merong involved na money, meron akong may pagka-cloudy akong nakikita, Gemini, kasi baka hindi nyo pa makita yung kabuuan ng larawan or kabuuan ng kontrata, baka napirmahan nyo na or naibigay nyo na. Meron palang something. Hindi pala ito yung sa inyong kagustuhan. Yung ganong energy, iwasan lang po na magtitiwala agad, huwag magmadali, huwag mainip, magtanong para sigurado. Okay, communication is the key at huwag kayong magpapatalo sa ilang drama. Lalo kung mapapangunahan kayo ng sabi ko nga, yung pagiging open and generous ng inyong mga puso. Hanggat kaya, stay practical, realistic sa bawat aksyon ha. Or kung talagang may mga relationship na hindi na, alam nyo hindi na nagsaserve ng something purpose sa inyong buhay, do some reflection. Na parang kayo na lang yung higit na nag-iiwan ng enerhiya, then maybe this is a sign to release, to let go. Alam ko, diretso yun. Paangarin yung katotohanan, guys, sa inyong mga puso. Lalo yung mga, sabi ko nga, hindi natin mapiplease yung mga tao sa paligid. Okay. Sa part na to, guys, kayo higit na makapagsasabi. Kasi umangat si 7, 5 of Swords. Dediretsuhin ko kayo. Maaaring merong ilang person of interest. Person of interest. May mga tao sa paligid na hindi nagiging totoo. Na napaka-normal niyan. Sabi ko nga, hindi natin mapiplease lahat. As long kayo mismo ay nagpapakatotoo sa inyong sarili, wala kayong dapat ikabahala. Magiging mababahala na lang kayo kung i-allow niyo tong mga taong ito na pumasok sa inyong buhay or pag-alayan nyo pa ng enerhiya. Okay, so ayaw nating ma-adapt yung ilang negativity na to. Card of deception, guys, umangat. I feel for some may mga backstabbers dito. So, check nyo rin yan ha. Review your connections. Focus kayo sa pagiging totoo. Oo. Pero wag rin padalos-dalos, guys, sa bawat action, decision, pag-aaralan. Napakahalaga ngayong linggo. Sa bawat action, decision, or interactions nyo. Very important to review, reassess ang buhay relasyon. Lalo sa mga tao na ito na pang-araw-araw nyong nakakasalamuha or nakakasama. Kahit over the net. Ito yung umangat na guidance. Alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Gemini.
Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo Cancer? Kamusta so far ang inyong mga birthday season? Ayan, saan na tayo? Charis. Yan na, kuha tayo ng ilang guidance this week Cancer. Anong kailangan yung marinig? Anong aasahan nyo? Any message? Cancer energy, any guidance po para sa mga taong ito. Napakasipag ni 3 of Pentacles. This is about your connections. Kahit over the net, teammates, workmates, pasok na natin dyan, your circle, friendship, at tayo. Kung saan ay naroon din ang focus nyo. Cancer, ano kailangan yung marinig ngayong linggo? Queen of Cups, Four of Cups, the Wheel of Fortune. The Lovers, gusto niya to. Nakukuha natin din yung energy ni Gemini regardless sa zodiac sign na mention ko. Mercury right now, ang planet ruler ni Gemini is currently ay nasa inyong sign Cancer. Mercury is in retrograde. Kamusta kayo? Meron bang nag-reconnect? Nag-revisit? Nag-reconcile? Kahit over the net, since Mercury is about the internet. It could be an ex, the lovers, ex-lover, or ex-friendship, kagaya ng aking nabanggit. Kahit hi and hello or binati ba kayo ng happy na kaarawan pa. Cancer. Nakukuha natin energy, Gemini. 3, Gemini to, Gemini. Regardless sa zodiac sign, but I see na may mga tao sa inyong paligid, Cancer. Nagiging magical ang mga situation. Itong mga taong ito could be the people na pwedeng magbigay daan patungo sa mga hangarin nyo pa, sa mga personal goals nyo, sa ilang practical or realistic na goals or plano nyo sa buhay, na maaaring konektado kung saan kayo kumikita, kaperahan. So, hindi kayo nag-iisa. May mga suporta. Hindi nyo pa man ito totally nakikita ngayon. Weekly lang naman tayo, Maaaring kahit nga sa mga pagkakataon na invisible pa sila. Pero nandyan na. Unti-unti, maaaring nakakapagpaambag. Hindi sa meron tayong hinihintay na something benefit sa mga taong ito, pero nagbibigay daan sila. Kumbaga, naging stepping stone tong mga taong ito para kayo ay sumakses. Para ito, si the Wheel of Fortune, card of destiny, card of success, abundance, good luck, claim natin yan. Speaking of fortune, si planet Jupiter, the planet of fortune, good luck. It's just entered your second house of money. This is about your worth, yung halaga mo sa posisyon o relasyon. Second house, energy ni Venus, may something ganda. Kung saan kayo kumikita. Or pagdating sa inyong mga kapirahan. Second house, connected yan sa ilang ari-arian, sa inyong possessions. Yung wealth nyo, I see na may improvements, developments. Yes, money-making opportunities, guys. O may mga tao may mga tao kahit over the net po. Sabi ko nga, kung magiging bukas kayo dyan, be open guys sa connections na ito. Maring makatulong sila para ma-reach nyo yung mga dreams nyo pa o yung ilang future plans nyo sa buhay. Timing, tumatiming. Ang ganda ng lenggong ito. I-claim natin. Andito na ang love. Kung kayo nasa isang relasyon, partnership, relationship, love. Merong magical. It can be a surprise. Regalo. Kung saan ay mapapangat ang kasapatan, kasiyahan.
Yes, ganun yung energy, balance, nagko-compromise sa mga situation. Huwag lang kayo magmamadali ha, lalo kung may mga bubuin kayong decision action. Si Four of Cups, this is something, syempre naman, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, pinag-aaralan ng mga bagay. Tatanungin nyo pa rin ang sarili kung anito ba yung passion, yung love nyo. Okay, follow your heart nang napapaangat nyo yung awareness at yung pagiging practical. Reflect on your priorities din. At isa-isa lang ha. This week, bigyan nyo pa rin kasi ang nakikita ko dito, may mga tao na nandyan at kayo rin, baka yun yung message eh. Kayo tong palagi nagiging present sa buhay ng mga taong ito. Kapareha, pamilya, kaibigan. So, nasan kayo dito? Si Queen of Cups, ikaw na to. Nasa Cancer. Priority mo rin yung ikaw. Yes, opportunities sa ilang kaganapan na to, pero mag-yes ka rin sa iyong sarili. Recharge your energies, pahinga pag may time. Ikaw naman, kahit ngayong linggo lang, pahinga rin. Bigyan mo ng something gift ang iyong sarili, baka ganito yun. More on self-care and self-love. Deserve niyo yan. Ito yung umangat na guidance advice message para sa inyo this week, Cancer. Hi Leo, weekly gabay, tarot scope po tayo from July 6 to 12, 2026. Ito na ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo this week. Leo, kamusta kayo? Kamusta so far ang buwan ng Hulyo? Ano daw yan? Kaya ba natin? Yes, kailangan kayanin. Late na tong weekly natin pero ilalaban natin. Magandang umaga. Tayo ay live na live syempre pa. July 6, pero laban natin Leo energy. Time check, 3:13 a.m. Kayo ba? Anong oras nyo to na mapapanood? Comment nyo. Yes, eto na. Guidance, advice, message, Leo. This week, ano nga asahan nyo? Any guidance? Napakasipag ni Three of Pentacles. Unang-una siya. Kung mapapanood nyo, yung ilang nauna nating signs, bagsak ng bagsak niya. Shuffle natin to of course before and after. Pero Three of Pentacles, this is about your connections, communication, your social circle, teammates, workmates. Pasok na natin dyan. Kung saan kayo higit na nagbibigay ng focus. Leo this week, Nine of Wands. Okay. 9, 5 of Wands. So, more of sa ilang connections nyo to, Leo. Challenges. Napaka-normal nito. Wala namang perfect relationships. Especially kung saan kayo sa pang-araw-araw. Sa inyong buhay, trabaho, paggawa. Bunot pa tayo. 7 of Cups. Unahin ko tong energy dito ha. I will be honest, maring may ilang stressful ganap, events. Lalo pa kung kasi patuloy kayong nanlalaban, patuloy kayong kumakapit. So, reversal yung energy natin every time, Leo. Pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa paligid. May mga nagiging competitive. Or, maring may ideya na kayo or wala pa na para bang hindi naman ganun yung tingin nyo sa situation, pero ang tingin na pala sa inyo ay kakompetensya. Okay, or meron bang, na ang ganda nito guys lalo kung isa lang naman yung hangarin nyo, kasi umangat Leo, yung teammates, workmates, halimbawa, ilang connections, kung saan kayo nag-iwan ng enerhiya, focus. Weekly lang naman tayo, pero nakikita ko yung pag-init, nag-iinit sa mga buhay paggawa, nanlalaban. Lalo kung meron kayong nahabol na proyekto, trabaho, na hindi nagiging madali, overwhelming, or nakaka-pressure din. So, hinga, ayan, take it easy, kalma, hindi nyo kailangan madaliin ng mga bagay. Ang mga bagay-bagay naman talaga rin ay maidadaan sa mabuting usapan. So, sana mapangibabawan kayo nung init pagdating sa inyong passion, sa inyong ginagawa, at hindi pag-init ito ng ulo or
huwag kayong pangunahan, huwag kayong magpatalo sa emosyon kasi si Mercury ngayon, sisisihin na naman natin si Mercury is currently in retrograde and is in the sign of Cancer. Cancer is all about emotions. At ito po ay nasa inyong mga 12th house, Leo, 12th house of ilang hidden, actually dyan pumapasok yung ilang hidden enemies, secrets, or may mga secret project pa ang ilan. Or may ilang proyekto na parang, ito yung tahimik na laban na tanging kayo lang nakakaalam. Pero in a way, nagiging struggle siya. Hindi siya nagiging madali. Leo, pinapaalalahanan kayo ng baraha, especially if mag-resonate po yun. To take it easy, pause kung kailangan, pag nilay-nilayan mo ng mga bagay, huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip. At habaan ng mga PC. Habaan yung mga PC kasi may pag-init ako ng ulo na nakikita na out of the blue baka gulatin kayo ng mga bagay na meron palang ganun or hindi na pala okay. So sabi ko nga, ito'y may solusyon, everything is temporary. Huwag kayong pangunahan ng anumang tension. So ayaw natin yun ha, iwas kayo dyan. Oo. Okay, so dito tayo sa mas medyo lighter, guys, na energy. I see love, since si Venus still currently, Venus, planet of love, ay nasa inyong mga sign. Abot pa naman siya ngayong linggo, Leo. So, new love interest ba to? New connections, new friendship. I see balance yung approach. So maybe kaya umangat ito, ibabalanse, wag tayong higit na mag-rely doon sa ilang negative energy na hindi naman natin maiiwasan. Sa buhay, and siya talaga yung positive and not so positive. So, focus tayo dito sa mas lighter, brighter, love yung enerhiya. At huwag magpapatalo sa ilang drama. Kung ano yung kailangan yung gawin doon sa trabaho pang araw-araw na buhay, bigyan nyo lang ng sapat na focus attention. Pero huwag kayong magpapalamon sa emosyon. Kasi dito, nakikita ko na ang dami ng pwedeng ihain ng mundo. Single Leo, especially meron dito. Marami kayong pinagpipilian. Higit kayo nagiging magnetic. Yung inyong mga charm umaangat, yung inyong mga attractiveness. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Yes. Or maybe a reminder ito, single ka pa man or nasa isang relasyon, na paglaanan nyo rin yung kayo, lalo kung naramdaman nyo tong medyo ilang stressful ganap sa trabaho, na hindi nagiging okay. So more on self-care and self-love, priority nyo rin yung kayo. Huwag kayong magmamadali ha. Ganun yung energy. Medyo di ba kapag nagiinit tayo, halo-halo na yan eh. Andiyan yung excitements or parang may balisa pa nga. So, kung kailangan yung pag-isipan ng mga sitwasyon, gawin yon. Sa relasyon man or sa inyong mga posisyon. Weekly lang tayo. Hindi magandang pagkakataon ng linggong ito para bumuo kayo ng major or big decisions ha. Lalo na kung meron na kayong sasagutin, halimbawa. Hindi sa hindi okay yung person, pero pag-aaralan muna or get to know each other pa. Enjoy yung company ng bawat isa. Ganon, lalo kung this is someone new for some of you. Okay? Kung kayo nasa isang relasyon na I see balance, paangatin niyo yung enerhiya na parang kayo'y nagsisimula sa una. Ayan, have fun, enjoy. I feel na may mga pwedeng parating na sorpresa anytime soon para sa inyo. Parang meron ng dito. Meron ng pinapakulong baso. Pinapakulong baso, yun na pinapakulong sorpresa. Marahil parating yan, why not? Pagdating once na pumasok ang inyong mga birthday season. Alam ko malayo pa yun, pero ganun yung energy na nakikita ko. It could be a surprise. Paano na yan? Sinabi mo na moonshot. Birthday surprise ba yan? Gano'n man kalaki kaliit, pero I see celebration. Okay, so balance lang muna. Isa-isa sa mga prioridad. Higit na busy, productive pa rin ang umaangat sa inyo. Pero
take some time off your busy schedule din to relax, meditate, to reflect para sa inyo. Ngayong linggo, alam ko may hugot pa, mensaheng gabay lamang po, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot po tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Virgo, kamusta kayo? Kamusta so far ang buwan ng Hulyo? Kuha tayo ng ilang message para sa inyo. This week, any guidance para sa mga Virgo? Anong kanilang kailangan marinig? Anong kailangan nilang guidance this week, Virgo? Okay. Tumalon. Virgo, this week, any guidance? The Fool, the Emperor, Knight of Pentacles, Knight of Cups. So, sige, mag-add pa tayo. Ace of Swords, 8, 9. Okay, so umangat dito guys, more on as a Virgo, yung pagiging realistic, practical. Tayo po ay weekly, ang trabaho umangat, 8 of Pentacles, career, or ngayon pa lang ba, money is on your mind, Virgo. Kung saan kayo kumikita or pwede pang kumita, kung saan ay mapapatatag nyo ang inyong mga kumpiyansa sa sarili na ang kaakibat ay pera. Tama ba? So, ang ganda nito. Kung saan kayo pwedeng patuloy na mag-grow. Lalo pa kung feeling nyo o ramdam nyo na parang ang bagal ng mga sitwasyon ngayon. Tayo lang naman ay weekly gabay, Kung kinakailangan nyo ng someone, kahit sa simpleng pagpapayo, someone guide, a mentor, a financial advisor, kung paano kayo sa bawat action decision, especially kung may mga gusto kayong gawin or i-invest. With the Fool, huwag kayo magmamadali ha. Naka-reverse. Be careful sa bawat action. Especially kung ito ay big or major action decisions. Lalo pa rin kung ito ay kaakibat ng trabaho or kaperahan. So, ayaw natin doon magmamadali. As a Virgo, alam nyo na to, very wise naman kayo. In practical, detail-oriented kayo. So, communicate, magtanong para sigurado sa kung ano itatakbo ng negosyo, halimbawa, or proyekto na to. I see yung pagiging goal-oriented, yung focus nyo. At magsisimula yan ngayong linggo, marahil na message to, reminder na ngayon pa lang bumuo kayo ng pundasyon. Kung paano nyo mapapatatag or paano kayo mag-grow as I've mentioned. Si 9 of Pentacles naka-reverse pa. Ito yung resulta guys, yung outcome. Knight of Pentacles, 9 of Pentacles. Wala namang overnight ando na sa mga kagustuhan yung marating. Walang overnight success. Set true, diba? So, take it easy. Take everything one day, one step at a time. Don't pressure yourself then. At huwag kayong ma-overwhelm as long as alam nyo sa inyong mga sarili na ito, binibigay nyo yung best nyo. Patuloy kayo nagsha-show up at nagsha-showcase ng inyong kakayanan at abilidad. Wala kayong dapat ikabahala. Marahil ang mga bagay lang ay mabagal ngayon kung feeling nyo parang wala kasing nagaganap moonchild. Kasi ang mga planet ruler nyo ngayon, Mercury is retrograde, guys. So, may ilang tendency talaga ng delays. So, huwag kayo mainap. More patience tayo sa resulta, guys. Sa resulta na gusto nyo makita. Okay, isa-isa lang. Basta, patuloy lang kayo mag-show up sa pang-araw-araw na buhay, trabaho. At i-showcase ang mga kakayanan. Maybe a reminder to na huwag pagdududahan ang inyong abilidad. Lalo sa mga pagkakataon na nakakaramdam kayo nung pagkabagal. Okay? Connect, communicate someone na alam nyong may tatag na. Or someone expert, it could be a mentor as I've mentioned. Boss like yung energy, the Emperor. Na marahil malaking bagay na meron kayong nakakausap.
or kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas kayo na hindi natatapos sa isang sitwasyon yung mga bagay just because feeling nyo stagnant, parang stuck up yung mga bagay. Paniniwala, guys, but be present lang. Kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Focus kayo sa inyong binibigyan ng higit na enerhiya. Isa-isa lang. Okay, ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan nyo marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Virgo. Hi Libra, weekly gabay, Taroscope tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo, Libra? Kamusta so far ang inyong mga Hulyo at Hulya? Charis, kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo this week, Libra. Libra energy. Magandang umaga, binabati na tayo ng mga chicken. Time check, 3:40 ng umaga. Late na ang inyong weekly, pero lalaban natin to. Pumasok na ang Lunes. Any guidance, Libra? Anong oras nyo to mapakikinggan? Comment nyo nga. Para lahat tayo ay na-share ang time ngayon. Any guidance, Libra? Ano kailangan nyo marinig this week? Okay, nalalaban kayo sa inyong mga buhay karera. Stay motivated, guys. Inspired sa bawat action decisions, especially when it comes to your career. Nag-iinit ngayon yan. Tama ba? Double check nga natin. Yes, andito tayo. Saan? Andito tayo ngayon. Sa ating binabasahan at kayo yun. King, King, Knight and Queen of Wands. Very fiery yung energy. Tayo ngayon astrologically ay nasa inyong nag-highlight ngayon, nasa Cancer season tayo, guys. Nagbibigay din talaga ang inyong career sector. So, nakukuha natin yung energy. So, marahil kailangan din natin mabanggit. Silipin nga natin kung nasaan si Mars, the planet of energy. Ito ay nasa inyong mga 9th house. Ano yun, Moonchild? Anything connected abroad, travel, yung ilang goals nyo. 9th house ang lawak, connected din po sa education, religion, or ilang travel plans. 8 of Wands, ito talaga yun. Travel. Lalo kung ang trabaho niyo po ay nasa ibang bansa na or anything connected na sa abroad, international yung company niyo. Ganun yung energy. I feel na nanlalaban kayo dyan. Nag-iinat ang inyong mga pakiramdam sa inyong mga buhay karera kung saan kayo pwedeng higit na mag-grow na ang ganda. Or sadyang I feel kailangan nyo talagang bigyan ng tuon focus kasi may ilang kabagalan. Kasi Mercury right now is in retrograde in the sign of Cancer and that highlighted again your career. Kamusta sa buhay trabaho, guys? May mga ilang demands ba? Ilang tensyon na kung saan hindi naman kailangan laliman, napaka-normal yan. Pero parang very fiery yung energy na. Lalo pa kung nakakaramdam kayo ng mga kabagalan sa proseso. The Devil, hindi kailangan katakutan laliman. This is about your career. Kung hindi tayo magiging practical, may ilang unhealthy akong nakikita. Tension, negative, na napaka-normal. Hindi natin mapiplease lahat ng bagay. Hindi naman tayo perfect, pero andito ang panlalaman. Yung protection sa inyong possession. Huwag kayo panghinaan ng kalooban ha, lalo kung may ilang demands talaga sa ilang demonyo. Hindi naman kailangan devil agad. Kumbaga, kasi nagiging goal-oriented. So, reversal yung energy, Libra. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang nakakasalamuhan nyo at work, especially someone nakatataas, sa superior, your boss. Maaaring higit kayong kakailanganin, hanapin.
At dito, syempre hindi siya madali. Hindi siya madaling panghawakan. But I see as a Libra, you're all about balance. Mapanghahawakan nyo to ha. Pero isa-isa lang. Gamitin nyo ang inyong boses guys. Kasi Mercury is about communication. At ito ay nasa inyong mga 10th house. Gamitin ang boses ng nasa balanse ha. At hindi pag-init ng ulo or ano paman. Sabi nga nila mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. May ilang marahil, bakit ba kayo hinahanap? Bakit kayo higit na kinakailangan? Kasi nakikitaan kayo ng paraan kung paano nyo ginagalingan. Ayan. Kasi alam ng inyong mga boss, kung mas magiging practical tayo, na ito'y inyong magagampanan. Okay? Nakikita kasi yung energy nyo eh. Nag-iinit, una pa lang. Kung paano kayo magtrabaho. Ito lang tayo. Kasi nagbabalance po. 7 of Wands. 8 of Wands. Lalo kung may mga travel plans kayo kasama ang inyong mga partner. Relationship. Meron ba? Kung kayo nasa isang relasyon na. Libra. Yung enerhiya kasi mahahati eh. Parang, eto napaka-normal. Walang perfect relationship. Hindi nagko-compromise sa mga situation na maaaring makaramdam ang isa sa inyo, especially for couples attached, na bakit ganon? Bakit parang hindi kita masyadong maramdaman ngayon? Kasi nga busy. Okay? So dito maaaring makabuo ng tension. Baka dito mag-apply din for some of you yung energy. Tayo po ay general reading na parang si Four of Pentacles ang nangyayari or yung pakiramdam ng isa, parang pinagdadamutan mo na siya. Saan? Nung oras, nung effort, nung energy. So, lalo kung meron kayong goal sa trabaho kasi parang gusto nyo syempre makitaan din kayo nung kakayanan. Gusto nyo mag-increase, mag-level up. Or talagang may ilang priorities dyan, obligations na napaka-normal. Tapos dito parang hanapin din kayo ng mga partners nyo. So, saan tayo dyan, Moonchild? Ayan. So, hahatiin nyo ang inyong mga katawan. Hahatiin ng katawan. Magiging manananggal. Charis. Hindi. Ito. Communicate, guys. Communication is the key. At magplano kayo. Hindi naman kailangan agad-agad ay andun na kayo sa mga gusto nyong marating. Lalo kung may travel kayo. Ganun yung energy guys ha. Para kasing hindi nag-a-align ng mga bagay. May ilang imbalances, injustices, at ito ay magagawa ng paraan. Pag-uusap po. Work on your partnership relationship. I-center nyo yung communication. At ipaangat yung boses na ito ay para kanino ba? Bakit kayo nagsisikap? Bakit kayo nalalaban? Di ba? Para rin sa mga priorities nyo sa inyong relationship. Nakikita ko yung pagprotekta nyo sa relasyon at posisyon, Libra. At yan ay hindi mababaliwala. Basta't paangatin yung enerhiya na maibabalanse yung mga bagay nang walang pagkalabis or kulang. At alaga ng sarili, Libra, baka sa inyo rin ito mag-resonate. The devil, yung ilang unhealthy approach natin, physical, mental, emotional. Take some time off your busy schedule na magpahinga kasi andito yung priorities nyo. Higit kayong kinakailangan na hanapin. Ngayong linggo, weekly lang naman tayo pero may hugot. So, nasan kayo dito? Do some self-care. Okay? Or self-check. Reality check. Tapikin nyo ang inyong mga balikat kasi baka hindi nyo masyadong ramdam yung kayo. Hinga, pahinga, recharge your batteries, guys. Ito yung umangat na guidance, advice, message this week para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Libra. Hi, Scorpio. Weekly gabay horoscope po tayo from July 6 to 12, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo, Scorpio? Kamusta so far ang inyong Hulyo? Kuha tayo ng ilang guidance message. Sa linggong ito, Scorpio, ano nga asahan nyo?
Guidance advice. Agad-agad. Sinashuffle natin to mabuti pero hindi natin pipigilan kasi pag ito yung gamit nating deck guys, madikit siya. Pero kayo mag-alala, before and after, sinashuffle natin ha. At kumpol na, hindi natin pipigilan. Knight of Wands, Ace, Seven of Pentacles. Okay, bunot pa tayo. The Moon. Ang planet ruler ni Cancer. Nasa Cancer season tayo ngayon, regardless sa aking mga nababanggit. And every Cancer season, nag-highlight ang inyong mga 9th house of travel, education, religion. Ang lawak niyan. Your emotions, the moon is here. Mercury right now is currently in retrograde, Scorpio in the sign of Cancer. Kasi na-mention ko na rin, banggitin na natin. Travel. Meron ba kayong travel? Or na-delay? May ilang delays ba? Kapag naka-retrograde si Mercury, lalo sa 9th house, may ilang tendencies lang naman, ano. Napaka-normal nito sa pagbiyahe. Ilang delays, pagka-traffic. Oo, so anong gagawin? Sabay. Wala naman tayong option, ano, kundi ang sumabay. So, flow. Kung ano yung ganap, huwag niyong bigyan ng limita, restrictions ang sarili. Go with the flow. Go with the flow. Ang mga kabagalan na yan, guys, meron niyang dahilan. Hindi niyo pa man yan nare-realize. Pero isipin niyo na lang na yan po ay iniiwas kayo. Yes, baka iniiwas kayo niyan sa kapahamakan. So, kalma. Kung may mga nararamdaman kayong glitches, parang ang tagal nga Moonchild nung hinihintay ko, halimbawa ilang dokumento to, papeles, travel, visa, passports, ganyan, or ilang pag-ayos sa mga kagustuhan nyo, anything connected ibang bansa rin, sa ilang pinoproseso nyo, may dahilan ha. Huwag nyong pangunahan yung situation, take it easy, kalma, be present. May dahilan bakit may mga delays na yan. Okay. Other messages. So, ano yan? I see money-making opportunities, guys. I see opportunity. It could be a new job, new offer, new project. Lalo if this is something ngayon palang pinagpaplanuhan nyo na, pinaghahandaan. Ayan, si Ace of Pentacles. Opportunity. Para higit kayong mapabuti, lalo kung saan kayo kumikita. Yes po. Kung dyan kayo nakakaramdam ng ilang kabagalan para sa ilan, huwag kayong mainip. Maring tinetest lang po ang inyong mga PC. Okay, tinetest kung paano nyo panghawakan ng ilang kabagalan na ito. As long as alam nyo sa sarili nyo, Scorpio, nasa Scorpio tayo. Ito, eyes on the prize. Andito yung determination, motivation, inspiration. Para ma-reach nyo yung mga goal nyo, wala kayong dapat ikabahala. Makakaramdam tayo ng ilang kabagalan man, as long as you are moving, focus, eyes on the prize, papunta pa rin kayo dun. Walang maliligaw na opportunity. Doon pa rin kayo patutungo. Okay? Ito yung ilang laban na patuloy niyong malalagpasan. I see pagiging busy, productive pa rin this week. Si King of Cups, naka-reverse. The Moon is in the reverse. Lalo kung busy, no? I see na meron nang nakaplano eh. Especially kung parang andyan yung intentions nyo this week. So, patuloy na maaaring meron kayo sinasakripisyo, oras, sarili, physical, mental, emotional, pakiramdaman nyo din yung kayo. Okay, listen to your body guys. Kasi, ito yung pang-araw-araw na buhay nyo eh. Na minsan nakakalimutan nyo na sa sobrang busy, baka nagiging makakalimutan na rin kayo para sa inyong mga sarili. Oo, kayo pa rin yan.
tao rin kayo, napapagod rin. So, check in on your health. Hindi isang medical advisor si Moonchild, pero very important, paano nyo magagawa itong mga laban na to? Yung mga personal na hangarin nyo at work at ilang opportunities na gusto nyo mapaangat sa travel or sa ilang gusto nyo pang mapuntahan, madiscover sa buhay. Kung kayo mismo pala ay teka lang, pagod na. Okay, so take it easy, pahinga rin kapag may time. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan nyo marinig this week. Mensaheng gabay lamang po. Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Sagittarius, kamusta kayo? Kamusta so far ang naging takbo ng inyong Hulyo? Ano kailangan niyong marinig this week? Message. Sagittarius, any guidance po? The Judgment card. Maja-judge kayo. Charot. Hindi. Yan yung kaliwanagan, guys. Of course, yung awareness. The King of Cups. Awareness saan? Sa bawat decisions, actions na gagawin nyo, ha? Napakahalaga niyan ngayon. Especially si Mercury right now is currently in retrograde. In the sign of, excuse me po, Cancer. That highlighted your 8th house. Sagittarius, tama ba? Yes. So sa 8th house, medyo may pagka-secretive, mysterious. Lalo pa kung financial din kasi si 8th house. Kung meron kayong kailangan higit na bigyan ng attention, focus sa kaperahan, or sa sa kabuuan, okay? Very important na titingnan nyo mabuti, ha? Yung bawat decision nyo dyan. Unang bumagsak, the Judgment card. Yung awareness. Kasi baka merong ilang hidden details, information, na hindi nag-a-appear ngayon, na hindi nyo makikita, or nakikita pa. So, ito yung weekly lang naman po tayo, Sagittarius. May iwan ko, ha, astrologically, at dito sa bumabagsak sa yung baraha. Si King of Cups naka-reverse, na paangatin. Siyempre pa, yung liwanag. At wag muna hanggat kaya bumuo ng major action decisions. Huwag kayong magmamadali. Huwag kayong magpapadala sa emosyon. Cancer is all about emotions. Mercury, may tendencies kapag naka-retrograde, delays, ilang glitches, pagiging cloudy, or baka maiwanan kayo ng clouded judgment sa situation. So, anong kailangan natin? Be clear. Be clear sa intentions. Or get clear kung ano yung informasyon or kung ano nga asahan nyo. Ano bang i-expect nyo sa sitwasyon na to? Halimbawa, meron talagang mga ganapan sa it could be a project, hidden project ba to? Or information, 8th house po malawak. Connected yan sa kaperahan, unang-una na. Or sa relasyon na medyo nagiging mysterious. Or nasa secret relationship ba kayo? Secret affairs. Meron siyang, sandali, isa-isahin natin. Or, dyan po pumapasok ang anything related money sa government man, sa bangko. It's about other people's money, guys. Maaring for somehow, wag kayo matitiwala agad kasi may ang aangat dyan dapat sa inyo, yung pagiging investigador nyo. Okay? Very investigative yung energy ni 8th house. So maybe isang paalala na yan, ha. Lalo pa kung may involved na kaperahan, may investment. So ayaw natin na pasugod. Baka hindi nyo makita yung kabuuan.
Lalo kung mapapangunahan kayo ng inyong mga pusong mamon kasi ang nag-highlight sa inyo ngayon, nasa Cancer season tayo, it's about emotions. So, kayo papa-apekto sa ilang drama-drama. At kayo tong mag-iiwan ng pagiging klaro, yung clarity, yung judgment sa situation, ha? Paagatin niyo yung pagiging detective niyo. Okay? Re-review, pag-aaralan muna, assess ang mga bagay. Ganun din po ha, 7. Ganun din pagdating sa relasyon. Kasi 8 house of intimacy rin yan, guys. May pagkamalalim. Lalo kung pakiramdam nyo, this is it na moonchild. This is it, pansit. This is the one. Kasi nag-iinit po ang relationship nyo ngayon, si Mars. The planet of energy, nasa inyong mga 7th house of relationship. So, saan na napupunta si moonchild? Pero, just only take what resonate. Pero dahil nga si Mercury is currently in retrograde, maiwan ko ha, lalo kung may mga nagbabalik dyan, nagbabalik loob, nanunumbalik, Sagittarius. It could be an ex-lover, or merong someone kayong kinikilala, someone human, kahit over the net. Hindi siya okay, or hindi na siya magiging okay, lalo kung pakiramdam nyo, very fiery nga, nagiinit, may hugot pa nga. On a soul level, actually, yung pakiramdam ng ilan, na feeling nyo, eto na, si the one, na hindi naman imposible yan, guys. Pero sa ngayon ha, may iwanan ko to, ganun din, doon, paangatin nyo dyan yung pagiging detective nyo, yung pagiging investigador nyo. Magtanong para sigurado ha, lalo kung someone nyo to or nagbabalik sa hindi inaasahang pagkakataon. Get more information or get to know each other more. Ayan. Huwag kayo mainap, huwag kayo magmamadali. Kahit pa feeling nyo, gaano man kainit yan or ka-fiery ang mga bagay. Si Neptune kasi nasa 5th house nyo rin eh. And also Saturn, may mga bagay sa 5th house about love life, romance. Angat yung pagiging playful, ready, go with the flow, na ang ganda, pero take it easy, kalma ha. Lalo pa po sa usaping relasyon man yan or partnership, business. You should always know your business. Totoo naman, bago kayo sumuong sa isang investment, sa relasyon man, pag-ibig, or negosyo. Ganun yung energy, Sagittarius. Page of Wands, umangat talaga yung unstoppable energy. Ano bang pake mo, Moonchild? Ano ba nga naman pake ko? Ito lang naman po yung paalala. Huwag lang kayo pasugot. Sabi ko nga sa inyo, hindi sa hindi okay. Ayan. Limitless. May magandang possibility. Lalo kung pagpaplanuhan nyo, pag-aaralan nyo, at di kayo magmamadali. Okay, gaano man kainat yung nararamdaman nyo or ka-exciting ang mga bagay. A reminder, ayan, Justice card, naka-reverse pa. To stay balanced, to reflect the Hangman. Ayan, meditate, contemplate, page of Pentacles, manifestation. Pages, new page, new chapter, yung mga umaangat dito. Siyempre pa sa una, no? Pag nagsisimula sa una, yung pakiramdam, ang saya. Exciting, yung ilang opportunities. Deserve nyo yan. Pero, take it easy. Very important na dadaan sa proseso to. Isa-isa lang. May mga potentials akong nakikita, maganda. Offer, opportunity, work, money, relationship. Pero sa bawat aksyon, kung bubuo man kayo ngayong linggo, weekly lang naman tayo. Okay? Sana maging willing din kayo to assess the situation bago kayo bumuo ng major decision. Ito lang naman po ay paalala, mensaheng gabay para sa inyo this week, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay Taroscope tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Capricorn, kamusta kayo? Kamusta ang Hulyo? Ano nang ganap sa buhay-buhay? Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo this week, message.
Capricorn energy. Anong ganapan? Anong kailangan niyong marinig? Any guidance po? The Strength card. Ten of Wands. Oo, may lakas nga kayo. Kayang-kaya niyong bitbitin lahat ng obligasyon. Umaangat. Patuloy na angat sa Capricorn kasi natural na to sa inyo. Yung sense of duty, sense of responsibility, of obligations na kailangan meron kayong matapos, maharap, mapanghawakan. Nag-reverse. Isang indikasyon na meron talaga kayong strength, lakas para matugunan yan. Or meron ba kayong tinatapos po ba trabaho? Pakita natin sa live. I see completion. Kasi meron kayong lakas. Physical, mental, emotional. Na ang ganda. Magagampanan yung ilang pwedeng ihain ni boss. Work-wise, kung sa mas practical tayo ha. The Devil. Hindi kailangan katakutan ano pa man. Work-wise, kayo na mismo to actually. Sign of Capricorn. Regardless sa zodiac sign, pero kayo na nga yan. Capricorn is in the 10th house. Career. 10-10 ang rating guys. Maaring meron kayong ma-achieve, makompleto, matapos talaga project, or anumang inihahain sa inyong trabaho. Ay dito, lalo kayong lalakas. Pero, biglang pero, no? The Devil, of course, ayaw natin ng salita, pero hindi naman kailangan, dalawa lang kasi yan, is either sobra or kulang. And sa ilang baraha mo, unang bumagsak, yung pagkasobra ang aking nakikita. Kasi may lakas kayo eh. Kakayanin nyo. Maaring yes, Moonchild, yes, opportunity. Maangat yung kakayanan. Kaya ko naman. Physical, mental, emotional. Pero kasi yung mga si The Devil, guys, it's okay to set boundaries, set limits. Hinga, pahinga. Tao lang kayo. Oo, strength card, ito ay minsan nag-reverse, tama, na panghihinaan din. It's okay na maging bukas rin kayo sa ilang pwedeng makatulong kahit sa simpleng payo or halimbawa sa trabaho. It's okay na humingi rin ng tulong guys. Lalo kung bit-bit nyo, pasan nyo ang daigdig. Daigdig, it's okay na minsan mapakita mo rin ang kahinaan. At hindi yung, kasi kailangan mapakita ko na yung lakas ko, kaya ko to. Oo. Pero, sabi ko nga sa inyo, it's okay to pause guys. Okay lang na humingi ng tulong, hindi yun kahinaan. Tama pa ba yung sinasabi ni Moonshot? Sana nakukuha niyo ako dun, ha? Temperance card. 8 of Cups, 2 of Swords. So, reversal naman yung energy natin. Pwede itong higit din na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa paligid. Pero, kamusta kayo? Pagdating sa love, romance. Si Mercury right now is currently in retrograde na kanina pa natin or nakaraan pa natin nababanggit. Marahil narinig niyo na to kay Moonchild or sa ilang ganapan. Pero, Mercury right now is in your 7th house of relationship. Kapag naka-retrograde si Mercury Capricorn, may mga tendencies ng puro reyan. Pwedeng merong mag-revisit, mag-reconnect, mag-reconcile. Ayan, si 8 of Cups bumagsak, yan talaga yun. Someone will try one more time para mapaangat yung kayo. For some, nag-resonate na ba ito? Meron bang nagbabalik sa inyo? It could be an ex-relationship, ex-lover, ex-partner. Business man to ha. Business, kasi 7th house connected din po yan. Negosyo. Or sa personal na relasyon. Nag-reconnect, kahit over the net. Meron ba? Why not? Oo. Actually. Pero hindi naman kailangan
Huwag kayong mainip ha, huwag kayong magmamadali, lalo kung nakaramdam kayo ng spark, ng kilig, ng energy, the strength card, sign of Leo. Nakukuha natin yung energy ni Leo. It's in the 5th house, romance, love life. Alam ko meron ako nababanggit na ilang messages, pero hindi na po yan kailangan laliman pa. But I see opportunity to reconnect, reconciliation, guys. In a way, for some Capricorn, daman na to ngayon pa lang. Or nagpaplano na ang ilan. So, reversal ha. Humahanap ng timing. Naging indecisive pa. Na ang ganda actually kasi nagme-meditate pa. At pinagninilay-nilayan pa ang sitwasyon. Kung kailan siya manunumbalik. Meron guys. Kung bumalik na siya, ramdam na to ng ilan, take it easy ha. Hindi po sa hindi okay. Nakikita nga natin yung lakas nung connection nyo, yung power. Pero, enjoy nyo lang yung ngayon. Huwag kayong mainap. Kasi may mga pwede pang umangat dyan na impormasyon, balita. Lalo kung kakabalik niya lang ha. Kakakonekta lang sa inyo ulit. Out of the blue moon, siya nagparamdam. Kahit hi and hello. So, pareho to ha. Message for you as a person mo to take it easy. Be present na lang muna. Wag magmamadali. Stay inspired, guys. Inspired sa bawat ganap na to, especially sa inyong love life, relationship. Pero not the time kasi Mercury po ay naka-retrograde. Maaring may pagka-cloudy pa. Or pwede pang may ilang delays or meron pa kayong pwedeng matuklasan na sabi ko, impormasyon. So, get more information, connection, get to know each other first. Kung kailangan nyo munang magsimula sa una ulit, gawin yun ha. Kasi nakapiring pa si Two of Swords, kita mo. Baka hindi mo pa nakikita yung kabuuan ng larawan. Baka may ganapan ka pa na kailangan malaman. Okay. Hindi sa hindi okay. Umaangat nga yung chemistry nyo dito At pwede pang ma-develop to something greater. Lalo kung i-compare nyo yung mga nakalipas na pinagdaanan nyo before. Ganito yung energy, guys. Kalma lang muna, be present, enjoy yung ngayon. Balance. Ito yung umangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope tayo from July 6 to 12, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Aquarius, mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo? Kamusta so far ang inyong Hulyo? Anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Message. Aquarius energy. Any guidance po? Aquarius, may sumama na sa ating kamay. Okay. Okay. So, ano yan? Agad-agad, may ilang delays, guys. Kanina pa natin na-mention, planet Mercury is in retrograde. Sign of Mercury po si the Magician. 2 points. Sign of travel, international man or short trips, short distance travel. So, double, triple check everything, guys. Kasi, yan lang naman yung ilang tendencies. Ilang delays, ilang glitch, or meron kayong di mapo na. Lalo kung marami kayong iniisip, ang dami yung plano. So, merong tendencies na meron kayong makalimutan. So, kakalmahan na, the Hangman. Wait, kalma. One step, one plan at a time. Papagnilayan yung bawat action, decision. Alam nyo, kung nakikinig kayo sa live ngayon, halos iisa yung mga messages. Sign of delays, kasi si Mercury talaga yan. Sinisisi si Mercury. 2-2, meron decisions pa na gagawin.
Kung kakayanin naman 'no, kung magagawa ng paraan or kung maipagpapaliban, especially if this is something big major decision, guys. Okay. Do some reflection muna. Hindi sa hindi magiging okay, pero kung talagang nakaset na ang mga bagay, nakaplano na moonchild eh. Oo. Paangatin ng boses, guys. Communication, get more information, research, walang masamang magtanong. Yun lang naman yun. Baka kasi meron lang kayong hindi mapuna agad sa kabuuan ng larawan na napirmahan nyo na lahat. Halimbawa, it's a contract. Kasi Mercury is about contract connected sa technology, communication, transportation, lalo kung nandiyan kayong industry. So, merong tendencies na baka hindi nyo makita yung buong detalye. Makikita nyo na lang yan, yung liwanag, pagtapos na ang mga bagay. Na, ay teka, meron palang ganun. Meron ba ako napirmahan ganun? Hindi ko nabasa yun. So, ganun lang naman. Maging serious kayo, aware kayo sa bawat action decision. Papagnilay-nilayan, guys. Kita mo nakapiring ka pa dito si Two of Swords. Lalo kung indecisive kayo, yung energy, guys, parang hindi pa nga ako sure eh. So, ayaw natin na hindi pa kayo buo, na hindi pa kayo nagiging ready. May kulang pa. The Magician is in reverse. Ano yung kulang? Impormasyon. Okay? Magtanong. Walang masamang magtanong sa mga kaganapan na ito sa inyong buhay, Aquarius. Okay? Be decisive. Be clear sa intention. Seven of Cups. Ang daming options eh. May choices kayo. Ay, sino may magagandang possibility kasi si Venus naman to. The planet of love. Ay, nasa inyong mga 7th house. 7 of Cups. Still, currently, abot pa to. Weekly lang naman tayo. Nasa inyong mga 7th house. Ang ganda. Ang tatamis. Since Venus is the planet of love, may magagandang possibilities. Pero kasi baka ito yung ngayon ha. Of course, nothing is permanent, guys. Everything is temporary. Umiikot ang mga kaganapan. Pwede itong mabago kung ano yung ngayon. Especially si 8 of Cups. Maaaring ang energy, very unpredictable. Ngayon, ganito siya. Baka bukas, hindi na. So, very important to be clear. Dito rin to, sa relasyon man yan ha. Or sa mga intention nyo. Maging klaro kayo sa kung anong papasukin nyo. Or anong pinapasok nyo na mga bagay. Huwag kayo maiinap, huwag magmamadali. Ganun lang naman yun. Hindi nyo kailangan laliman or ano pa man. Kasi nakikita ko namumulaklak ang inyong relasyon. Ang ganda, maraming pwedeng ihain sa inyo na regalo, sorpresa, ayan. Pero, of course, sa kagandahan na yan yung ngayon. But along with your other cards, baka sa kabuuan, hindi nyo nakikita na may pagkamalabo pala. Hindi pala yun ganun. Sa una lang, ayan, lalo kung sa relasyon, meron kayong kinikilala ngayon. Hindi siya okay. Ang mga sitwasyon, wala namang perfect, pwedeng mag-improve along the way. Kaya naman pinapaalalahanan kayo dito na dadaan sa proseso. Huwag kayong magmamadali. Lalo na si Mercury is in retrograde. For the rest of the month to July, guys, kung meron kayong mga major movement na gagawin, relationship-wise, especially, gawin yun, ha? Oo. Pag-aaralan muna. The Hangman waits. Nasa waiting game. Waiting with the purpose si The Hangman. May liwanag dyan. Sa ibang deck, nagliliwanag ang ulo ni The Hangman. Kasi may mga kaisipan siya, may mga ideya, plano, na nasa tuwid, nasa klaro, may liwanag. Remind niyo yung sarili niyo, ha? Na it's okay to pause, to do some reflection, to review the situation. Hindi nyo kailangan magmadali. Okay, pwede yung subukan yan ulit. Susubok ulit mula sa ilang pagsubok. Huwag lang ngayon. Maiwan ko not the best week. Not the week para bumuo kayo ng major big decisions, relationship, partnership. Gamitin ng boses, ganun din yung maiwan ko ha.
Other messages, bumagsak na naman si 8 of Cups. Meron ba nagbabalik sa inyo? Nagbabalik loob. Ay. Kapag naka-retrograde kasi si Mercury, may mga nagbabalik eh. Kahit sa simpleng pakiramdam, reversal ang energy. It could be an ex. Again, Venus right now nasa 7th house nyo naman. Ex-lover, ex-partner, or since Mercury is in retrograde in the sign of Cancer, pwede rin naman po anything connected your service, your daily work. It could be an ex-employer or ex-teammates, workmates, may reconnection or reunion. Ganun lang naman. Kahit over the net po. Ganun yung energy. Okay. Or pagdating sa inyong mga health, Aquarius, hindi isang health advisor si Moonchild. Baka meron kayong out of the blue, maramdaman siya na sa dami ng ganap, ayan, kinakailangan yung mag-consult to someone professional. Maaaring may mag-reappear dyan or mag-revisit na kailangan yung tugunan physically, mentally, emotionally. Na, ay, oo nga, teka lang, pagod ako. Napapagod din tayo. Or meron someone, anything connected sa hospital. Okay? Ang lawak ni 6th house, na ipapasok natin na sa Cancer season tayo, nag-highlight po ngayon ang 6th house nyo. Or connected sa pets kung meron kayong mga alaga. Maaaring ang ilan nagre-reminisce ngayon or higit na nagiging emotional pagdating sa relationship. Lalo sa ilang taong nakasalamuha, nakasama nyo na sa inyong service. Okay? Ayan yung umangat. Alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot tayo from July 6 to 12, 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Pisces, message, kamusta kayo? Kamusta so far ang inyong mga Hulya, July 2026. Add tayo, any guidance po, Pisces energy, ngayong linggo, any guidance? July 2026, July 6 to July 12. Weekly. Weekly gabay tayo, guys. Para sa mga Pisces. Okay. The High Priestess. Sa Pisces, huwag pagdududahan ng inyong mga intuition. Nagiging malalim yan ngayon. Hindi kayo nagkakamali, especially weekly tayo. Pero maaring yan yun. Alin yun? Kung anong nararamdaman nyo guys, listen to your intuition. Never doubt kung anong sinasabi niyan. Kung kailangan yung lumayo sa ilang certain situation, relationship, partnership, gawin yun ha. Lalo kung pakiramdam nyo, hindi na nagbabalanse ang mga bagay at napupuna ng ilang stress or feeling nyo kayo na lang ang higit na nakiki-operate, kayo yung higit na nag-compromise. So, syempre, hindi nyo deserve yun. Okay? Know your worth, Pisces, sa isang relasyon man or posisyon. Yung halaga nyo. Kasi mahalaga kayo. May halaga kayo. May galing kayo. May talino kayo. Yung diskarte, kayang-kaya nyong tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag nyo pagdududahan din yung inyong mga kakayanan. Na kahit kayo lang, kaya nyo guys. Nandito yung power nyo to provide. Yes, or kung paano kayo manlaban din sa buhay. Oo. Huwag lang kayo mag-overthink. Kalmahan nyo, huwag magpapatalo sa ilang emosyon or drama na hindi makatutulong para sa inyo. Bunot pa tayo. Strength card, Knight of Pentacles. So, right now, Cancer season tayo, nag-highlight pa rin ang inyong mga 5th house. This is about romance, love life,
your children kung meron na ba? Higit silang maaring na iniiwanan nyo ng attention, ng focus. So Mercury right now is currently in retrograde in the sign of Cancer, and that highlighted your 5th house. Nakuha ko yung energy kasi ni Leo. 5th house si Leo. Regardless sa mga nababanggit ko po na info pagdating sa astrology, pero maaaring mabanggit ko lang din para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Pero kanina ko pa rin nababanggit live na live tayo. Kapag si Mercury naka-retrograde, may mga tendency ng reconnection, reconciliation, why not? Or merong mag-revisit, mag-reconnect, or may reunion, ayan. At ito ay nasa inyong mga 5th house. Anything connected your children or children, kahit sa mga kababata nyo, kung sino kayo growing up, or pagdating sa inyong mga exes, especially doon sa parang napornada, or hindi masyadong nabigyan ng diin, or hindi kayo nagkaroon ng closure, or parang unfinished pa to si 6 of Swords umangat. Maaaring mag-appear siya dyan, mag-revisit, umangat ang presensya niya ulit, kahit over the net, kahit sa simpleng hi and hello, Pisces, maaaring meron. For some of you, tayo ay general reading, okay? It could be an ex, someone na na-date nyo na before, kasi house of dating si 5th house, romance, okay? So, of course, it will be up to you kung paano nyo pangahawakan to, paano nyo tatanggapin. Pero, kagaya ng lagi kong nami-mention, kapag naka-retrograde si Mercury, kung merong mag-revisit, mag-reconnect, magandang pagkakataon din to to reflect. Guys, reassess, review the situation, this relationship muna. Si Page of Swords, paangatin yung curiosity. Si Ace of Swords, paangatin ang pagtatanong. Get more information. Bago kayo manlaban. Bago pa man mag-init ang inyong mga emosyon. So, kakalmahan na. Of course, gusto natin dumaan sa proseso to. Huwag kayong magmamadali. Kasi yung mga minamadali, especially sa love, yan din yung madali. Yung madaling yung aksyonan, madaling pwedeng matapos. Ayan, ganyan yung tendency talaga, guys. Okay, so trust the process, unti-unti. Enjoy niyo yung ngayon nang nagpe-pay attention kayo sa bawat detalye, sa kung anong pinapakita rin ng bawat isa. Okay, hindi siya okay. Okay, pero marahil kasi may pagka-cloudy yung energy kapag si Mercury po ay naka-retrograde. May ilang information na baka hindi nyo pa nakikita na syempre ma-deserve nyo na malaan bago ang lahat, una't huli. Kasi nga, una pa lang na-mention ko ang inyong halaga. Know your worth sa connection o relasyon na to. Yung clarity. Okay? Ganun yung energy. Or maybe ito lang yun, may pagkaseryoso kasi nakikita natin. Have fun, enjoy. Sa kabila ng ilang challenges na to, patuloy naman kayong nalalaban At yan po hindi nababaliwala. I see na meron kayong gabay kung higit tayo magiging mas spiritual or practical. This is someone na guide, your guardian, parents, or syempre pa, sa ating nag-iisang creator sa inyong mga faith, kung feeling nyo talaga, mag-isa nga lang ako moonchild sa lahat ng laban na to. Parang ako lang to. So, isang reminder guys, una, hindi kayo nag-iisa. Okay, meron kayong gabay. Iangat nyo lang lahat sa kanya. Let go. Yung unang na-mention ko, yung let go of anything, anyone that no longer serves a purpose at naiiwanan kayo ng ilang stress na kung saan kayo lang ang higit na nag-e-effort. Siyempre, kailangan nagbabalance Minsan, kailangan lang paangatin ng katotohanan, guys. Minsan nasasampalan tayo ng clarity na may pagkakataon na hindi natin talaga mapiplease lahat. Wala tayong control. Huwag niyo bigyan ng limita ang sarili. Let things flow naturally.
Hindi natin mapipilit kung ayaw. Okay? Focus kayo sa inyo. Samahan ng dasal 'to. Patuloy na dasal sa inyong buhay paglalakbay. Ito yung umaangat na may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Pisces.